Hello everyone, kamustang lahat? It's Michael here and welcome back to my channel. During my last video, nabanggit ko na I will be doing a propagation video ng aking Emma's Perak Yellow Mix cuttings and today is the day. Yung last video ko talks about pruning, fertilizing, and adding soil. Since madaming sanga na naputol, sayang naman kung itatapon kaya why not propagate na lang. At dahil top rare pa naman ang Emma's Perak Yellow Mix, maganda rin na magkaroon tayo ng rooted nito. And syempre, ang una nating gagawin is puputulin natin about 6 to 7 inches per cutting, saka naman lilinisan like tatanggalin yung mga dahon at yung mga tinik. Pag ISO method, lagi nyong aalisan ng mga sobrang dahon, mga tangkay ng old bracts at ng mga tinik. Why? Una, pag sa dahon para maiwasan ang pagkabulok at yung mga tinik naman para maiwasan naman na mabutas yung plastic. And wag na wag hahayaan na mabutas yung plastic para maging successful yung propagation nyo. Pagkatapos naman, itong mga dahon-dahon na yan ay ilalagay ko naman sa compost pit na pwedeng gawing organic fertilizer. O diba, walang nasasayang. If may mga biodegradable items kayo na most especially yung mga tuyong dahon, stems na pinagputulan from your garden, instead na itapon sila, gawin nyo na lang na as compost. Ito na yung mga cuttings ko na nakababad sa water para hindi mag-dry out kung itatanim na. Ang gagawin ko naman this time is tatanggalan ko ng balat or skin sa pinakadulo. Kung matatanong nyo kung bakit, ang sagot ay para mas madali yung absorption ng rooting liquid or solutions na gagamitin ko at mas madaling lumabas yung mga ugat ng cuttings. Dapat dito ay matiyaga ka kasi isa-isahin mo talagang lilinisan ang mga cuttings, but it's your choice if gagawin mo to or not kasi pwede din naman na hindi. Kaya tara, let's do this at gawin natin ng mabilis. Pagkatapos linisan yung mga cuttings, ang next na gagawin natin is maglagay ng 1 tablespoon na rooting solution sa 4 liters of water. Sa 1 tablespoon, madami na tayong mabababad na mga cuttings. At yung tagal naman nito ng pagbababad is about 30 minutes. And itong gagamitin kong rooting liquid ay Anaa na nabili ko lang din online. Di ko siya usually ginagamit at ginagamit ko lang itong rooting solution pag wala akong idea if yung cuttings ay madali or mahirap bang buhayin. But let's see kasi nagpropagate din ako ng Emma's Perak Yellow Mix without using rooting solution and i-compare ko soon yung difference. While doing yung ating liquid solution, I would like to take this opportunity na din na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current at past videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And if you are happen to be new at hindi pa nakasubscribe sa aking channel, kindly click the subscribe button para maging updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko about bugis. Gaya ng sabi ko kanina, itong mga cuttings ay hahayaan nating mababad ng about 30 minutes bago sila pwedeng itanim sa mga plastic pots or any other small pots. And after 30 minutes, ready nang itanim yung mga cuttings natin. And I already prepared yung mga pre-moist
potting mix na nakalagay sa mga small plastic cups. Para mas mabilis, ang ginawa ko is naglagay lang ako ng 2 stems in 1 plastic cups para mas mabilis at maitanim agad-agad ang mga cuttings. Guys, you can do simultaneous activities like while waiting yung mga nakababad na cuttings, pwede nyo nang gawin yung potting mix para tusok-tusok na lang ang gagawin after. And nga pala, yung unang part ng aking video ay nakita nyo yung mga may usbong ng mga propagated cuttings. I think nasa 1 week pa lang sila ngayon, pero kita nyo naman may mga sign of life na. And that batch, I didn't use any rooting formula, pero ngayon ginamitan ko for propagation ng Emasperac Yellow Mix. And this time, pwede na silang isupot. Ito yung magiging ICU nila until makarecover sila at magkaroon ng roots. Yung ICU method, pagkatapos mong gawin, yung waiting process is about 2 weeks or more dahil may mga bougainvillea talaga na mabilis lang magkaugat. And let's see kung paano yung magiging characteristics ni Emasperac Yellow Mix, kung mabilis ba siya or matagal. And I will do an update video for this one. And tip lang din, after nyong ilagay yung mga plastic na supot, itatabi nyo ito yung mga cuttings not directly na natatamaan ng araw para iwas lanta and iwas na mag-dry sila. And iwasan din na laging nasasagi yung mga cuttings kasi ayaw nila ng disturbance while nasa process sila ng growing of roots. So, there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!